Punta tayo ngayon dun sa malapit na bilihan ng oyster dito sa amin kasi malapit nang matapos yung season, kaya ang gagawin natin ay bibili tayo ng oyster. Hindi ko alam kung 3 kilo, 4 kilo yung bibili natin para magmukbang tayo. Dito tayo bibili ng oyster kung saan ay direct sa dagat. Kasi dito sa Japan guys, kapag bumibili kayo ng mga oyster ay hindi nyo makikitang bilad sa araw. Kailangan nasa malamig. It's either naka supermarket sila, ay nakapak sila kung saan ay nasa malamig silang ref. Hindi sila yung frozen, pero nasa malamig na ref lang siya. And then kapag sa palengke naman, ganun din, nakababad sila sa dagat na parang aquarium, yung tubig dagat. Tapos kami, dahil malapit kami sa dagat, nasa dagat talaga yung bibili nating oyster, nakababad talaga. So ito, direct tayo dito kung saan mas mura. Pwede rin kayo kumain dito pag ganitong season, madaming makakainan ng oyster, pero mas mura guys kapag bumibili kami mismo sa tabing dagat. At high tide in fairness, ang sarap magpashing, mahangin nga lang. Diretso tayo dito sa tabing dagat. At ayan nga sila lola, naglinis ng kaki at mukhang walang stock. Sa baba, tanghali na tayo. Lakas kasi ng hangin, nakakahangin tayo sa tulay. Nagkiro ka, ano papa? 2 kilo de ka na. 3 kilo ni este. Yan yung mga bangka nila. And then minsan dyan nila pinababad sa ilalim ng dagat yung mismo oyster. O kaya meron sila aquarium na rin. Alam nyo guys, pag dito kami bumibili, binibigyan kami palagi ng extra 1 kilo na free nung lola na yan. Yung asawa niya, hindi ko alam kung asawa niya yung matanda. So, ayun, alam niyo yung asawa ko sobrang bait niyan. Kaya ang ginawa niya, alam mo, bago kayo pumunta dito guys, bumili siya ng isang tray ng beer para pamalit. Kasi every time na bumibili kami, nahihiya na kami. Lagi kami binibigyan ng 1 kilo na free. Or minsan, mura lang binibigay sa amin, 500 yen lang per kilo. Ang totoo, ang kilo kasi nila is 800 yen na yata. Tumaas na sila dati, 700 yen lang. Kaya ayun, nung bumalik kami guys, ay binigyan namin siya ng 1 tray ng beer. And pinapanood ko nga to si Lola kasi ang galing niya magbukas dahil walang nasasayang. Nakita nyo, buong-buo niya nakukuha yung oyster. Guys, yung ginagawa natin, gumagawa tayo ng pang-toppings natin dun sa ating oyster na iihawin. Ito ang sahog niya lang guys ay olive oil, asin, bawang na paste at itong rosemary natin. And then ito yung pangalawa guys, simple lang. Malabas tayo mag-iihaw guys dito sa aming garden. Ito naman, kailangan lang natin ng labanos na hinadsad. Tapos, lalagyan lang natin siya ng sili. Lagay tayo ng konti natin sili paste. Ayan. Tapos, saka natin ilalagay itong ating labanos. Maganda kasi ito kung red na sili paste. Kaso, dilaw yung ginamit natin. Yung mga pula kasi naubusan ako. Ako mismong ang naubusan. So, ayan guys. Ganyan siya. Tapos, itatoppings lang natin yan dun sa ating inihaw na labanos. Ayan, meron tayong dalawang klase. At meron tayong pangatlo naman kung saan ay cheese naman siya, guys. Ilalagay natin. Sayang wala tayo, ngayon, yung dahon ng ating sweet basil. Mas masarap kasi siya ito, tapos sweet basil. So, ayan. Yan yung ating tatlong toppings. Tapos, ayan, guys. Si Papa naman, ang ginagawa niya, siya naman yung nagbabalat na itong mga oyster. Ayan, napakadaming binigay sa atin. 3 kilo lang yung binili natin. 4 na kilo yung binigay sa atin. At ang lalaki ng talaba ngayon, guys. Nakita niyo. Diba? Nakakatakam. Hindi pa tayo kumakain, guys. So, yan naman ang ginagawa ni Papa. Tayo naman, nagpe-prepare tayo ng ating pangsalad. So, ayan, guys. Hugasan lang natin. Ang kukunin lang natin ay etong dahon. Actually, guys, alam nyo ba, sinasalad to, kinakain to. Yung iba pati ugat kinakain. Pero tayo, ang gagawin natin, ikakat natin siya. Kasi tutubo pa yan, ayan. Kaya pwede pa natin itong ma-harvest ng 2 beses hanggang 3 beses. Guys, kukunin lang natin yung ibabaw. At malinis na yan actually guys, kasi sa greenhouse yan. Pinapatubo. Kaya kita nyo walang lupa. So ito guys, gumagawa naman tayo ng onigiri. Ito naman yung seaweed na may sesame seeds. And then, ang gagawin lang natin dyan, guys, ay hahaluin lang natin. Ako napaalat yata ako kasi ang hirap talaga kapag dumadaldal ka habang may ginagawa.
Nahalo lang natin kasi iningit natin ng konti dahil masyado na siyang lumamig yung kanin natin. Guys, ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin siya dito. And then, bibilutin lang natin siya. Yan yung kung hindi nyo gusto yung perfect na onigiri. Tapos, wag nyo didiinan guys. Ang onigiri, kailangan ay may hangin para malambot. Easy. Masarap siyang kainin. Kasi kapag sobrang tigas, mabigat sa tiyan. Diyan, ito yung nabili natin na instant barbecue sa Daiso. Sambihakin lang siya or 300 yen sa peso ay 120 pesos. Ayan, 'di ba? Kahit sa kayo magpunta, ay ready to use na kagad siya. May gas na yan, guys. Kailangan niyo na lang ay lighter. Ayan. Ganyan lang ka-easy, guys. Tapos magliliyab na yan kasi may uling, yung uling meron na siyang gas na kasama. So, hihintayin na lang natin yan, guys. At ilalabas na natin yung ating mga iihaw. Buti na lang hindi masyado malakas yung hangin naman. And ito yung ating dressing na gagamitin. Yan. Tsaka yung ating cheese. Siyempre, hindi mawawala yung ating suka kapag gusto natin ng fresh. And then yung ating salad dressing. Ayan, guys, na yung ating picnic dito sa ating garden kung saan ay medyo umilit-init ang panahon. Kanina kasi makulimlim. Ayan, oh, magmumukbang tayo ng ating kalava. Ayan. So, kung may sili lang. Ang sarap, guys. Tingnan nyo yung itsura niya, oh. Ang taba. Malaki mga... Tagal ko rin din nakakain ng ano, guys, ng ganito. Binigatoma. Ang sarap. Yung amoy niya, guys, sa mga hindi pa nakakatikim. Para siyang amoy dagat na purong-puro. Sabi nila malansa. Yes, may pagkamalansa pero at the same time, creamy siya, guys. Masarap. Yan. Ang una natin dapat na pinapatay yung bacteria o binababad sa suka, itong part na to, guys. Kasi ito yung part na nanguhuli ng mga plankton. Kaya tsempuhan lang din. Kaya dito sa Japan, guys, makakatsempo din kayo na may bad bacteria silang nakain. Na possible natin na makain. Kaya kinakain ang oyster. Dito sa Japan, pag fresh lang na galing sa dagat. Pero yung nakabilad na sa arawan, hindi na kinakain dito. Ang anghang daw. So, tingnan natin, guys, kung ano lasa niya pag nilagyan natin siya ng garlic with olive oil. So, ihaw natin to, guys. Ang sarap-sarap niya. Ako, guys. So, itatappings lang natin sa ibaba. Sarap. This. Ganda sana, guys, kung naging sakura na puno to, eh, no? Daming puno dito sa paligid namin. Tingnan nyo. Diba? Ang daming puno, guys. Wala nga lang naligaw na sakura. Kaya ito, yung apple natin na puno, ayun, di pa siya namumulaklak. Kaya di ko lang alam din ngayon kung mamumulaklak siya. Kasi ang sabi, mamumulaklak lang daw ang apple kapag ka meron siyang dalawang kasama. Magdalawa sila, ibig sabihin. Tikman natin yung karne na inihaw ni Papa. Kare dyan nakatara. Matumay ka na. Siya ko siya dati. Masabi. Sarap, guys. Pa natin. At ang dami pa natin. So pag may subobra tayo, ang gagawin naman natin dyan, kaki fry. Kasi yun ang masarap sa kanya. Maring Pat, shoutout sa iyo. Tinatakam na naman kita. Kung bakit yung oyster natin, kalahati lang kinakain ko. Kasi yung part na masarap ang inuuna ko and then yung last, eto. Kaya yung iba sinusubo ng buo. Ako hindi. Gusto kong ninanamnam yung pinaka-pweta na parte. Pang-anim na salin ko na yan, guys. Suka ko pero still maanghang pa din at malasa. Kaya napakatipid yung suka na yan.
Ganyong katindi yung anghang niya. Ang dami pang. Sarap niya guys. Buti na lang nakasamblak tayo ng 3 patong. Karay kedo, karay. Speak English, sabi ko sa kanya. Dali, try mo. I want alcohol. Pinag-English ko na siya. But, mada, lunch time da ne. Okay, na bahala umitid doon. Sabi ko mag-English ka na kasi natatrabahuan ako mag-explain. So, gusto niya uminom ng alak. Kaya lang, tanghaling tapat pa kasi. Kaya ayaw niya pang uminom. Diba? Mausok. So, ayan yung ating inihaw na oyster, guys. Diba? Ang sarap niya. Ito naman yung olive oil with garlic, guys. Na inihaw natin na oyster. Alam nyo to, yung mga style na to, nakita ko lang din to dito sa Japan. Pag kumakain kami sa labas, may mga paganyan sila. Syempre, bukod nyo rin yung babayaran. Ang sarap, guys. Ang galing ko talaga. Yeah. Ang creamy niya, guys. Hindi kasi siya lutong-luto. Tamang-tama lang. Para ako nasa langit, ang sakit ng mata ko. Pero ang sarap. Promise. Papatikman ko sana kay Papay kalahati. Kaya nabitin ako, kaya naisubo ko ng buo. Gagawin ko si Papa kasi talagang ang sarap, guys. So, yung ginawa nating dressing na to, garlic paste lang to, and then rosemary with olive oil. Kasi lagyan lang natin siya ng konting asin. Ayan. Ihawa natin si Papa. Itadakimasu, guys. My dish. Ganyan siya masarapan. Siya naman pumipikit, guys. Tapos ninanamnam. Naka sugoi fresh to olive oil no aji ga ii ne. Rosemary dish. Tumblero tayo kasi sumisikat yung araw. Magiging balugs tayo. Marami na naman papalakpak, naging negrang-negra tayo. Kailangan unti-untiin lang natin yung pag-itim natin kasi marami pa tayong itatanim. At hoping, guys, ay maganda ang panahon this year. Kasi talagang napakadalas ng ulan. Pagpasok parang ng January, guys, panay na ang ulan. Ito, tatry natin kainin, guys, buong buo. Umaapaw yung suka, kaya ang sarap. Tikman nga natin ito, sili natin maanghang. Tagal si Kara. Kara. Magbe-bake naman tayo ng with cheese. Tingnan naman natin, guys, kapag may cheese. Ayan. Maglalagay lang tayo, guys, na itong ating garlic. Olive oil garlic. Ayan. And then, maglalagay tayo, guys, ng cheese. Ito naman yung isang paraan ng pagkain niya. Ginawa lang din namin ito dun sa kainan namin. Ganyan yung kanilang siniserve. Tapos ang gawin natin, guys, ito, yung karne natin, lagyan natin ng gulay. Ito yung ating guys, yung baked cheese natin na ayan, nakita niyo yung cheese niya, guys. Oh, 'di ba? Melted cheese siya. Kaya masarap talaga siya. Oh. Init. Sexy, diba? Kinilig yung asawa ko. Ang init eh. Napaso yung bibig ko.
Ito yung masasabi ko na kapag ayaw ng mga anak nyo ng talaba, lagyan nyo lang ng cheese and then olive oil with garlic. Mabebeta nila guys. Paborito ito ni Akari. Ito yung iba't ibang paraan guys ng pagkain ng oyster na hindi kayo mauumay. Yan guys yung ating cheese. Kung makikita nyo, melted cheese yung ginamit natin. Kaya, dyan. Promise, ang sarap. Tapos yung cheese. Bagal na bagal. So yan guys, enjoy na muna namin ng asawa ko yung aming bandingan dito sa aming garden. Ayan. Meron pa tayong talabang natitira dito. Meron pa tayong yakiniko. At wala na tayong gulay. So yan. Bye-bye, Marco.